Nagsimula ang kwento sa isang eskwelahan, kung saan nakapasa ang ating bida sa Korea University of Arts. Hindi makapaniwala ang mga kaklase ni Sohu na ang isang katulad niya ay maipapasa ang entrance exam. Hindi makapaniwala si Lee Yun-chul kasi ang katulad ni Sohu ay hindi dapat makakapasa sa isang art school. Pero lumapit parent siya kay Sohu upang batiin, dahil meron palang talento sa pagpipinta si Sohu. Nagpasalamat din si Lee Yun-chul kay Sohu dahil kung hindi sa kanya, ay hindi naging maganda ang kanyang high school life. Malapit na sila makagraduate ngunit ganun parent si Lee Yun-chul, isip bata parent. Mukhang gusto talaga ng away nitong si Lee Yun-chul dahil imbis na magaganda salita ang lumabas sa kanyang bibig ay puro pangit na salita ang lumalabas sa kanyang bunganga. Meron palang tinatagong galit si Lee Yun-chul kay Sohu at kaya, sumalida siya at aakmang ng pagsuntok na parang bata kay Sohu, ngunit bago niya pa ito may tuloy, ay napigilan ito ni Sohu at agad-agad tinuhad ni Sohu si Yun-chul sa pagmamuka. Nabigla si Sohu kasi baliwala ito at makikitang nakangiti pa si Lee Yun habang dumudugo ang kanyang ilong. Gumanti si Yun-chul ng suntok at gumamit ng armament hockey at isinuntok kay Sohu, ngunit hindi ito tumama. Sa lakas ng kanyang suntok ay nasira niya ang isang cabinet na kahit siya ay hindi makapaniwala. Kasi nakakagamit na siya ng armament hockey na tanging mga awaken lang ang nakakagawa. Pagkatapos ng pangyayaring iyong, 2 taon na ang lumipas. Isang gwapong lalaki ang naglalakad at makikita etong nakasuot ng jacket, pormahang babero, nakapamulsa pa, at eto na pala ay si Sohu. Second year na siya sa Seoul University. Sa paglalakad niya, napansin niya isang grupo ng mga tao na pinipigilan pumasok sa isang lugar. Lahat ng klase ay ililipat sa Annex Building, lahat kayo ay pumunta doon, ika ng isang lalaki. Meron palang isang gate doon. 3 years ago, nang nagsimula lumabas ang mga gate na eto sa mundo. At dahil dito nagkaroon ng malaking pagbabago sa mundo. Para mas maunawaan nyo, ang gate ay tumutukoy sa isang mahiwagang portal na nagbabukas patungo sa isang dungeon na puno ng mga halimaw. Ito ang pangunahing daanan ng mga hunter upang makapasok at labanan ang mga nilalang mula sa ibang dimensyon upang maprotektahan ang mundo ng tao. Ang mga gate na ito ay niraranggo batay sa kahirapan ng mga halimaw sa loob nito, kung saan, ang mga mas mataas na ranggo ay kumakatawan sa mas mapanganib na dungeon. Ang mga gate na ito, ay ang pangunahing paraan din ng mga hunter upang makapasok sa mga dungeon at labanan ang mga halimaw upang maiwasan ang dungeon break, kung saan ang mga nilalang mula sa gate ay maaaring lumusob at sakupin ang mundo ng mga tao kung hindi sila matatalo. Ang itsura nito ay karaniwang inilalarawan bilang mga asul na portal na biglang lumilitaw sa iba't ibang lugar sa mundo. Pwede mo siyang makita sa highway, sa kanto, sa mga lugar na walang tao, sa eskwelahan o kahit sa loob pa ng bahay mo ay, maaari itong lumitaw, sa madaling salita kahit saan ay pwede itong sumulpot. Ang mga gate ay niraranggo mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na ranggo, kung saan ang D-rank ang pinakamadali at ang S-rank naman ang pinakamapanganib. Meron din naman kulay pulang gate, ang mga ganitong gate ay napaka-espesyal at itinuturing na napaka-delikado. Dahil kapag pumasok ang isang hunter sa red gate, bigla itong magsasara at may iwan silang nakakulong sa loob hanggang sa matapos nila natalunin ang lahat ng halimaw doon sa dungeon. Isa rin sa pagbabago ng mundo ang paglabas ng mga mangangaso o mas kilalang sa tinatawag na hunter. Ang mga hunter ay mga espesyal na individual na may kakayahang pumasok sa mga gate, patungo sa mga dungeon na puno ng mga halimaw. May iba't ibang antas din at kakayahan ng mga hunter at dumedepende ito sa kanilang class. Karaniwan meron silang mga natatanging kapangyarihan tulad ng pagpapalakas ng kanilang mga pisikal na kakayahan, panggagamot, paggamit ng mahika, o pagkontrol sa mga elemento. Ang mga tangkulin enman nila ay labanan ng mga halimaw sa gate o mga lumalabas na halimaw mula sa mga gate upang protektahan ng sangkatauhan, sa madaling salita, ang mga hunter ay ang mga bayani na nagtataguyod sa sangkatauhan laban sa mga supernatural o mangta sa mundo. Ngayon, nahahati ang mga tao sa 2 grupo, ito ang awakened at non-awakened. Karamihan sa mga hunter ay kabilang sa non-awakened. Mayroon silang limitadong kakayahan at umaasa sa mga armas at kagamitan upang labanan ang mga halimaw. Mas mahina sila kumpara sa mga awakened hunters at mas madaling mapatay sa mga mapanganib na dungeon. Sa madaling salita,
Kung walang mga awakened ang mga non-awakened ay hindi makakayanan mabuhay sa mundong eto. Ngayon bumalik tayo sa kwento, nasa loob na ng silid-aralan si Sohu at makikita siyang nagpipinta. Habang gumuguhit ay naiisip niya na, hindi niya nakukuha ang mga gusto niya, ang biglaang pagkawala ng kanyang pamilya at ang palaging dumidepende sa ibang tao. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang tao. Naalala rin niya na sinabi ng kanyang ina na nagmana siya sa kanyang ama. Ngayon kung ganun nga ano ang gagawin ng ama ko kung nasa sitwasyon ko siya? Suho, tawag ng kanyang guro na nagpag-ulat sa ating bida. Sobrang focus mo naman, ano ba nagpapasaya sa'yo sa pagguguhit mo? Langgam ba yan? Kakaibang drawing yan para sa isang langgam ah. Huhulaan ko, isa yang taong langgam di ba? Sabi ng kanyang guro. Ngayon bumalik tayo sa gate. Ang mga hunter ay nagsimula ng magsilabasan sa gate. Makikitang relax sila at halatang nagtagumpay sila sa kanilang raid. Hunter Kim, great work, sabi ni Kuya mong extra. Oh, success ang pag-raid namin sa dungeon, may kailangan din ako ay report sa Hunter Association. Nakakita kami ng mga bagong uri ng mga halimaw, mga mukhang tao ito ngunit naglalabas sila ng asul na apoy sa kanilang mata at bibig. Kung umatake sila ay gumagamit sila ng kanilang mahahabang kuko at pangil at kapag inatake at tinamaan ka naman ito ay hindi naman masakit, tinamaan nga ako pero gasgas lang. Yung mga ganung halimaw ay walang kwenta pero yung ganung halimaw kasi ay ngayon lang namin nakita simula nang lumabas yung mga gate. Salamat at hindi ito delikado. Makikitang nakangiti pa si Hunter Kim at ang gasgas na sinasabi niya sa kanyang kanang binti. Bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si Hunter Kim, ito ay natigilan at nag-iba ang kanyang itsura. Nakatulad ng nilalarawan niya, naging kulay asul ang kanya mata pati bibig at agad niyang inatake si Kuya mong extra, hindi na siya nakapalag at agad siyang nadedo. Nagsigawan at nagtakbuhan ang mga tao at agad naman kumalat at dumami ang mga halimaw na parang mga zombie. Tanaw na tanaw nila Soho mula sa kanilang silid-aralan kung ano ang yayari sa labas. Nakita nila na unti-unti na nagbabago ang mga tao doon, mula sa pagiging tao ay naging isang halimaw sila. Hindi nila alam ang gagawin na kahit ang kanilang guro na isang E-class hunter ay walang magawa. Habang natatarante sila ay may biglang sumugod at pumasok na halimaw sa kanilang silid-aralan, nagulat ang lahat. Takbo, sabi ni Soho. Habang tumatakbo nakita ni Soho ang isang babae na nakaupo, mukhang may nangyaring masama sa kanyang binti at naging dahilan nito kung bakit hindi ito makatakbo, humihingi ito ng tulong, ganun pa man kahit gustong tulungan ni Soho ang babe ay agad siyang tumakbo papalayo at sinabi niya na hihingi siya ng tulong sa mga hunter na hanggang hulugan lang na ang ibig sabihin noon ay mamatay ka na dyan, pero wala talaga siyang magagawa kasi isa siya sa mga non-awaken. Iniisip ni Soho na, kahit sisihin niya ang sarili niya walang magbabago dito at kailangan niyang gumawa ng paraan. Ganun pa man, napatanong ulit si Soho kung, nandito ang ama niya ano kaya ang gagawin niya. Naiwan mag-isa ang babae, papalapit na rin sa kanya ang halimaw, wala itong nagawa kung hindi umiyak na lamang. Sumugod ang halimaw sa babae ngunit bago pa ito makalapit ay bumalik pala si Soho at hinampas ito ng fire extinguisher. Ngayon sinagot niya na, yung tanong niya kanina, kung nandito ang ama niya malang ililigtas niya rin ang babae. Sa pagtatapos, makikitang na-unlock ni Soho ang isang secret quest. Ngayon dito na nagtatapos ang ating chapter 1, kung nagustuhan niyo ang kwento, ay pakipindot na rin ang like button dahil sobrang laking tulong na po nito para sa nagsisimula ko pa lang na channel. Hanggang sa muli, paalam.